Mapagpalang umaga po sa ating lahat and welcome na muli sa ating panibagong morning devotional. So, kamusta po kayong lahat? Atin pong muling bubuksan ang aklat ng Jesus, Name Above All Names, devotional book ni Sister Ellen White. Tayo po ay mag-aaral. It's January 3, entitled The Living Vine, ang buhay na ubas. Sabi sa tingkey text sa John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me, you can do nothing. So sa key text pa lang natin ay mapapansin natin na kung wala si Kristo, hindi tayo makakabunga. Hindi na tayo makakagawa ng mga mabubuting gawa dahil kung wala si Kristo ay walang tayong magagawa. Gaya ng isang puno na kung hiwalay ito gaya ng isang sanga kung hiwalay sa puno ay mamamatay. Sabi sa second paragraph, I have frequently seen that the children of the Lord neglect prayer, especially secret prayer, altogether too much, that many do not exercise that faith which it is their privilege and duty to exercise, often waiting for that feeling which faith alone can bring. Feeling is not faith. The two are distinct. Faith is ours to exercise, but joyful feeling and the blessing are God's to give. The grace of God comes to the soul through the channel of living faith, and that faith it is in our power to exercise. So dito sa ating napag-aralan mga kapatid ay marami ngayong mga nag-aangkin na bayan ng Diyos ay kinakaligtaan na manalangin. We know mga kapatid na prayer is the breath of the soul. Kung tayo ay hindi humihinga, tayo po ay patay. Kaya kapag ang ating kaluluwa ay hindi humihinga, posible mga kapatid ay dahan-dahang namamatay. Especially secret prayer, nakakaligtaan po ito ng karamihan. Kaya sa ating mga sarili mga kapatid, kamusta na ang ating mga panalangin? Yung relasyon natin sa Panginoon, kumusta na? Atin po bang ini-exercise yung pananampalatayang pinagkaloob sa atin ng Panginoon? Na ito yung pribilehiyo natin, ito yung gawain natin na ipalago sa ating buhay ang ating panalangin, yung pananampalataya. Maraming mga tao ngayon na nagdedepende na lang mga kapatid kahit yung mananampalataya, nagdedepende na lang sa pakiramdam. At tandaan natin, feeling is not faith. Kapag feeling natin ay mananalangin tayo. Kapag feeling natin parang walang gana sa mga bagay na manalangin, ay hindi na lang din mananalangin. Parang we are dependent sa ating nararamdaman. Mga kapatid, kaya paalala sa atin ng Panginoon, may panahon o sa wala, kailangan kausapin natin siya. Kailangan i-google natin yung oras natin sa pag-aaral ng kanyang mga salita. At higit sa lahat, mapagtanto natin na kung gaano tayo mapapahamak kung wala ang ating Panginoon. Dahil kapangyarihan o binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos para ma-exercise yung pananampalatayang ito. True faith lays hold of and claims the promised blessing before it is realized and felt. We must send up our petitions in faith within the second veil and let our faith take hold of the promised blessing and claim it as ours. We are then to believe that we receive the blessing because our faith has hold of it. And according to the word of it is ours, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. So kapag ang tunay na pananampalataya ay humahawak sa mga pagpapala na pinagkakaloob ng Panginoon, ay talagang ibibigay talaga yan ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, ask and it shall be given you. Yung pananampalataya at paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita, ito yung ating panghawakan mga kapatid. Na ito yung petisyon natin sa Panginoon, yung pananampalataya natin, yun yung humahawak sa mga pagpapala ng Panginoon na ibibigay niya sa atin. At nawa yung mga pangako niya na pagpapala, atin po itong tanggapin na atin talaga mga kapatid. Kasi minsan, nakakaligtaan nating humingi sa Panginoon. Kaya ano yung nais natin, hindi
ay hindi binibigay ng Panginoon. Kailangang maniwala tayo at manampalataya tayo na atin natanggap ang pagpapalang ito at sa pamamagitan ng pananampalataya, atin pong panghahawakan ang kanyang mga salita at ito'y mangyayari sa buhay natin. Kung ano yung mga bagay na ninais natin, ito'y ating ipanalangin at manampalatayang atin itong natanggap at magkakaroon tayo nito. Here is faith, naked faith, to believe that we receive the blessing even before we realize it. When the promised blessing is realized and enjoy, faith is swallowed up. But many suppose they have much faith when sharing largely of the Holy Spirit, and that they cannot have faith unless they feel the power of the Spirit. Such confound faith with the blessing that comes through faith. So ito yung pananampalataya na ninais ng Panginoon. Yung hubad na pananampalataya na parang wala kang ibang pagkakapitan kundi yung mga bagay na hindi mo nakikita. Na wala kang ibang gagawin kundi manampalataya at magtiwala sa Kanya. Na ma-realize mo kung gaano mo kinakailangan ng Kanyang mga pagpapala. Na ang pangako ng pagpapala ng Panginoon ay ibibigay niya sa iyo. Kailangang haluan mo ito ng pananampalataya at may paggawa. But many suppose they have much faith. Akala nila na sa sarili nila may mga mananampalataya na akala nila malaki yung pananampalatayang meron sila. That they cannot have faith unless they feel the power of the Spirit. Na hinihintay pa nila na maramdaman. They defend their feelings, mga kapatid, na maramdaman pa nila yung pakapangyarihan ng banal na Espiritu bago pa sila manampalataya. Kaya tandaan natin lahat ng ating naangkin na pagpapala ay atin po itong nakamit sa pamamagitan ng pananampalataya. The very time to exercise faith is when we feel destitute of the Spirit. When thick clouds of darkness seem to hover over the mind, then is the time to let living faith pierce the darkness and scatter the clouds. Ito yung pinakapanahon na i-exercise natin yung pananampalatayang meron tayo. Na yung ma-feel natin na kulang tayo ng banal na Espiritu. Kulang yung pananampalatayang meron tayo. Kapag hinaharangan na tayo ng madilim na ulap, mga kapatid. Sa ating isipan tayo ay nagugulumihanan, tayo ay nalilito, tayo ay nangangamba, tayo ay nag-aalala. Ito na yung panahon na ating i-exercise yung faith na meron tayo. Panalangin natin sa Panginoon na kumilos siya sa ating mga puso at sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya ay iwawakli niya ang kadiliman, mga kapatid, sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya, true faith rests on the promises contained in the Word of God, and those only who obey that Word can claim its glorious promises. So ito po, meron po tayong conditional po ito. Kasi yung tunay na pananampalataya, magkakaroon tayo nito kung atin pong panghawakan ng salita ng Diyos at susundin ang bawat salitang ito. Tayo po ay makakatanggap ng mga pangakong kagilagilalas, mga kapatid. So, we should be much in secret prayer. Christ is the vine, we are the branches, and if we would grow and flourish, we must continually draw sap and nourishment from the living vine. For separated from the vine, we have no strength. So, tandaan natin, kailangan marami tayong sekretong panalangin na si Kristo ang ating buhay na puno at tayo ang mga sanga. At kapag tayo lumalago at nagbubunga, kailangan natin continually draw na tayo'y kakain ng mga sustansya na nanggagaling sa buhay na puno. Kaya tandaan natin kung tayo hiwalay sa puno, tayo ay walang lakas, walang kapangyarihan, walang magagawa. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, nawa huwag po tayong humiwalay sa buhay na Diyos. Huwag nating kakalimutan na pagmuni-munihin araw at gabi ang kanyang mga salita. Kung ano yung nakikita nating nagawa natin, gawin natin ito para sa Panginoon. Maraming mga bagay tayong nakakaligtaan, lalong-lalo na yung sekretong panalangin. At ito hinihiling ng Panginoon na maibalik sa atin upang atin pong mapagmuni-munihan kung gaano kaganda na may relasyon sa Panginoon, mga kapatid. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, nawa mabless po tayong lahat
At purihin po ang ating Panginoon sa buong araw na ito. At muli, magandang umaga sa ating lahat.